for today's video guys, Honda Click version 3 ay bibigyan ko ng idea kung paano magpalit ng fuel filter. So ito guys ay nasa mga 24,000 na ang kanyang kilometer o natin kanyang susi. So yun guys no. So nasa mga 24,000 na siya. So hindi na siyang palitan ng fuel filter kasi plano ni bossing na mag biyahe ng malayo. So nanigurado siya na hindi siya matitirikan sa daraanan. So ang pinakauna natin gawin guys ay tanggalin natin ang 4 na screw bolt sa takip ng kanyang tangke. So tuturo ko sa inyo guys kung saan nakalocate yung mga screw bolt na yan. So dyan ang pinakauna, maliit lang yan na screw bolt no. So kapag matanggal yan, lipat naman tayo sa kanyang kabilaan na screw bolt, dito yan. So pagkatapos yan, may dalawa pang screw bolt na tatanggalin natin sa itaas. So kapag yung motor ay Honda Click version 3, so nasa mga 24 to 30,000 na, so goods pa kayong takbo, mas better guys, huwag nyo na paabutin na magkakaroon kayo ng problema sa inyong motor. Mas maganda, mas maaga is magpalit na lang kayo ng fuel filter kung sakali mang kayo ay biyahero no, huwag na laging nagbabiyahe araw-araw. So ito ay part sa ating preventive maintenance guys. Basta na sa mga maglalaro na yan sa mga 24 to 30,000 km, so magpapalit na tayo ng fuel filter. Huwag natin paabutin pang magkaroon tayo ng aberya sa daanan. So yan guys, natanggal natin yung 4 na screw bolt. Kita na natin ang kanyang tangke. So ganun po kadumi ang tangke no. Kung meron kayong mahabang oras o kayo nagdi-DIY, much better linisin yung tangke guys, punas-punasan nyo para ito ay bumalik ang kanyang kintab o itsura. So nakita nyo yung kulay puti na yan guys, yung hinawakan ko. So yan po ang tatanggalin natin. Unang tatanggalin pala natin ang kanyang sakit. So pisilin nyo lang yan guys sa dulo, automatic sabay bunot, matatanggal na po ang sakit na yun. Next naman is yung fuel hose natin na mayroong clip yan guys. Sa ilalim ng clip, sikotin nyo lang siya ng dandahan gamit ang maliit na flat screw. Pag nasikot nyo na siya guys, unti-unti yang aangat. Dandahan lang, wag lang madaliin. Ang importante is hindi natin masira yung lock yun. No? Unti-unti nang umangat yung kulay blue. So yung kulay blue nyo lang ang sikotin guys. Kapag uangat na yan, pwede na natin unti-unting hilain ang ating fuel hose. I-sure lang natin guys na mapupull out natin siya ng buo. Kasi kapag hindi na mapull out ng buo, mahirapan kayong bunutin ang kanyang fuel hose. You know? So yun, di ba? Madali lang tanggalin yan guys. Basta ma-unlock na yung kulay blue na plastic na yan. Next natin tatanggalin yung dalawang plate guys. No? May 4 siyang nut. Sa bawat plate meron siyang dalawang nut guys. So ang pagtanggal o pagluwag ng nut na yan is counterclockwise lang po siya. So kapag counterclockwise ang paluwag, ibig sabihin guys, kabaliktaran yan ng ikot ng ating relo. So yan po ang ibig ko sabihin ng counterclockwise. So matanggalin natin yung dalawang nut muna. So may direction yan guys, may nakalagay dyan na up sa plate na yan. So napakaluwag lang po, napakadali lang po tanggalin ang plate. So next naman yun namang sa ibaba na plate ang tatanggalin natin. Same pa rin ang direction ng ating nut. So kayo ay nakaplano mag-DIY guys, malaking tulong itong video nito sa mga naka Honda Click na version 3. Kahit yung mga version 1, version 2, pareha lang po ang kanyang procedure. Pero ang pagkaiba lang po is yung kanyang fuel filter. Mamaya guys, share ko sa inyo ang presyuhan ng kanyang fuel filter. Mas mura yung mga nauna, yung version 1 at saka version 2 kumpara sa version 3 na fuel filter. So unti-unti lang natin siyang iangat. Medyo yung kanyang fuel filter guys, dyan po sumabit siya no. So ang gawin nyo, unti-unti siyang alalayan ng sikwat. So mas maganda guys yung flat screw ang gamitin nyo. Tapos sigpitan nyo ng paghawak ng flat screw para maiwasan yung mahulog ito sa loob ng tangke. Tapos unti-unti nyo sikwatin yung dulo ng fuel filter para may labas nyo siya guys. Kasi dyan na part na yan po sumasabit siya no. Para may labas natin siya sa kanyang tangke. So napalabasan natin yun guys yung kaunti. So pwede natin siyang hilain ng dandahan pa itaas. Yun. Yun po. Napakadali lang po siya guys no. Tingnan no. Pero kung nakaplano ako mag-DIY, mas better habaan nyo ang pasensya guys at saka huwag nyong madaliin para maiwasan yung madamage ang kanyang fuel pump. So, kita nyo ba ang itsura ng ating fuel filter guys no?
Seed na talaga siyang palitan. Yun, no? Nagkukulay itim-itim na siya. So yan po ay mga dumi guys, no, na nakapasok sa ating filter. So nilabas na natin ang ating fuel pump ng buo guys. So nakita na natin ang kabuuang itsura ng ating fuel filter. Tapos itong o-ring guys, no, di natin siya pwede ibalik kasi bumuka na yan o lumubo. Kapag ibalik natin yan, hindi na natin yan ipasok kasi luluwa yung sobra niya. So mahirapan kayo ipasok. Advice ko sa inyo guys, kapag nagkapalit kayo ng fuel filter, bumili din kayo ng o-ring niya. So try nyo kung ayaw nyo pang palit ng o-ring, maabirya kayo sa oras at saka madagan yung oras sa inyong trabaho. Mas better bumili na kayo ng o-ring. So ang pagtanggal ito guys, napakasimple lang. So ang pag-ikot yan is clockwise, no? So kapag pinisil mo yan pababa, pa-clockwise po yan. Pag-click po yan automatic pag natanggal na siya. Yun, no? Ano po guys, no? So i-review nyo lang kung paano ko pinisil at saka pinihit clockwise ang pagtanggal ng fuel filter kasi yun po pinaka-importante guys, no? So meron kayong makitang o-ring dyan, no? O maliit na rubber sa loob ng kanyang pump. So magpapalit din tayo ng o-ring guys kasi yung bagong set ng fuel filter may kasamang o-ring yan. Okay. So yun, tanggalin mo natin yung o-ring na maliit. Sikotin nyo lang siya na maliit na flat screw guys. Matatanggal na po ang o-ring na yan. At ang pagbalik naman yan, napakasimple lang. So pwede na yung ihulog nyo lang ang o-ring guys. So sa ating fuel filter na bago, hindi po kasama ang malaking o-ring na yan sa ating tangke guys. Iba po ang presyuhan yan. So original price po yan is 150 pesos po. So paliit-liit lang yan pero napakamahal yan. So ito na guys, na i-reveal ko na po ang presyuhan ng version 3 na click na fuel filter guys. Kumpara sa unang click na 1 at saka 2 is hindi siya maabot ng mga 500 o 400 lang siguro, no? Tapos itong click na version 3 guys, mahal po talaga siya na kumpara sa 1 at saka 2. So itong version 3 guys is nasa mga 790 po ang bili ni owner dyan, no? So napakalayo po ng presyo ng mga 1 at saka 2. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng 1 at saka 2 at saka 3 kung bakit napakamahal po ng version 3 na fuel filter. So kung magpalit kayo ng replacement goods naman yun, pero siguro every 3 months na siguro guys, 2 months magpapalit na kayo, no? Pero kung may budget kayo, bumili na kayo ng genuine. Kung maliit lang naman ang distansya ng presyuhan guys. So ganun po ang paglagay ng o-ring. Napakadali lang. Shoot nyo lang siya sa gitna. So yung o-ring na maliit guys, kasama na po yan sa 790 na mababayaran natin sa binilhan natin na pesa. So ang paglagay naman ito guys, ipihit lang natin pababa. Tapos sabay ikot pa-clockwise naman siya guys, no? Magtutunog po yan, mag-click kapag napasok natin siya ng tama. Yun, no? Yun, ganun lang kadali guys. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ang video nito. Yun, no? Ito na pang itsura ng ating filter na bago guys, no? Napakalayo po na nauna. Kasi yung una, doon po sumasala. Doon po na standby yung mga dumi na hinihigaw po ng ating fuel pump. Kaya ganun na po ang kanyang itsura kapag nakababad siya ng matagal sa loob ng ating tangke. So ang o-ring guys, pagpasok, ganito lang, isushoot mo lang siya sa kanyang floater, tapos pasok sa pump, paitaas. At unti-unti natin siyang, medyo may kaliitan siya guys, no, kasi nga bago pa lang siya. So kailangan natin siyang unti-unting i-shoot sa ibabaw ng ating fuel pump kasi doon po nakalagay ang kanyang o-ring sa itaas. Yung may kasabang o-ring din sa ibabaw. Yan po ay yung purpose ng o-ring sa ibabaw guys. Yan po ay para sa mga alikabok na hindi makapasok sa ating tangke. Yan ang o-ring na pangalawa. Yan po ang kanyang silbing silyo ng ating gasolina para hindi siya makalabas kung sakaling may pressure sa loob. So ang pagpasok naman nito guys, no, wag na din natin madaliin. Dito sa part nito kailangan din ng haba ng pasensya. So siyempre pinakauna natin ipasok ay ang kanyang floater, yung parang buya, no. Sa part nito, unti-unti na natin ipasok ang kanyang sensor. So yung parang box na yan guys na kinabitan ng ating floater. Diyan po kasi nagkaroon ng reading ang ating floater na siyang nagsilbing detect papunta sa ating dashboard.
So kapag umangat yung floater, automatic nagde-detect yung parang box na yan. Kasi dyan po may dalawang wire na nakakabit po na positive at saka negative kung saan nakakonect sa ating dashboard. Kapag nag-empty at saka bagong gas kayo is nag-reflect siya sa ating dashboard. So sa part na yan guys, medyo tagalan na tayo pagpasok na kasi nga yung sensor na yan is parang sumasabit sa bunganga ng ating tangke. Tapos sabayan pa ng fuel filter na ipapasok natin. So dinadandaan lang natin guys, no? Kahit na matagal ang pagpasok, importante is secured ang ating pump at walang wire na mapuputol o masabit sa bunganga ng ating tangke. Kung kayo po ay nagdi-DIY, yun, no? So nipasok na natin ang kabuuang pump natin guys. So siyempre may bagong o-ring na yan. Siyempre ina-advise ko naman sa inyo na magpalit ng bagong o-ring kasi iwas hassle guys. Kasi kapag pinilit nyo ibalik yung o-ring, goods naman siya kapag naka-center stand ang ating motor, hindi naman siya tatagas. Pero kapag naka-side stand yan guys, asahan nyo, bulwak ang gasolina sa inyong fuel pump. So next procedure guys, ibalik na natin yung dalawang plate. Siyempre punas-punasan natin para mas masaya naman para masaya naman si bossing manood guys, no? Kahit nagpatuan tayo ng fuel filter, lilinisin din natin yung mga sa paligid niya ng mga alikabok. Kasi hindi po yan mapupunasan kasi nasa ilalim po yan ng takip ng kanyang plastic cover. So ilagay natin ang kanyang socket. So automatic maglalaki yan guys kapag pinindot na natin yan o binalik. Tapos yung hose ipasok lang natin, idiin lang natin, tapos yung kulay blue na plastic ipipihit lang natin guys. So ito yung o-ring guys, no? Kumpara sa una, lumaki siya kumpara sa stock. Kasi ang nangyari yan guys, kapag nakababa ng ating o-ring sa loob ng ating tangke, unti-unti niyang mag-expand. So dahil po nakababa siya sa gasolina. So ito po nangyari guys, kaya lumubo siya. So on natin kanyang susi guys para mapaandar natin ang kanyang motor at siyempre marinig na rin natin ang tunog ng kanyang muffler. Let's go! So yun lang guys, no? Sana matutunan kayo at beso sa inyo magpalit talaga kayo ng o-ring. Tapos ang kanyang filter naman ay hindi na tatang palitan. Shout out kay Honor, salamat sa tiwala at magbisita sa ating munting shop. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe, God bless. Ayos.